Natakot kami, ate. Naaligaga kami. Ugaan. As in, nakakatakot po talaga siya. Boobs! Ganun. Scary. Lahat po kami nagpasigaw. Yes. Paano yung sigaw pa? Ganun po. Yes. Katahimikan. Peray. Naku, nung nakita natin yung pare, napatahimik talaga ako. Na parang magkakasal na lang Sabi ko, pare. ama namin. Pare. Ah, pare. Right. Ko nung throughout the film, talagang ano siya, disturbing and eerie. Like, nasakop, nakuha niya yung ano ko, yung pagka-scary moment. Scary moment. To be critically honest, hindi talaga namin magets yung title at first kasi sinong ama. And then, nung nagkaroon na ng chapters, chapter 1 to hanggang, I think, 8, nagets namin na, okay, it's a prayer. Naman ko po, parang yung parang ambience ng film po, it's like very eerie po siya, in a good way. Parang nakukuha niya or nai-evoke niya yung emotion na parang needed sa mga film na ganun, which I'm assuming is parang either thriller or horror para sa akin. Tumatak sa akin is yung bandang last, yung nag-sign language yung ama. Ewan ko, parang may ano lang siya, parang nung nag-sign language siya, parang ang daming questions na naiwan sa akin nung after ko mapanood yung film. Yung sa akin po siguro yung maliban sa eerie music, yung background niya, siguro sa akin po yung flow nung kwento. Kasi nung una parang hindi namin masyadong ma-gets. Pero nung the latter end po, sabi na, ganito pala yung kwento niya. Ganito pala yung, kumbaga, yung maliban sa binay siya sa simbahan po, yung ama namin, sumasalangit ka, yung ganun po. Parang sabi namin, okay, ang ganda nung kinalabasan, nung pagkakasunod-sunod ng kwento, at saka nung istorya, at saka yung kung paano po binigay ng mga cast yung pinaka 100% nila when it comes to acting. Yung nagdila. Yes, ay talaga yung umaatras. Gumanon kami ate, oh. Paano? Ganun talaga, like, So, yung akin na. Andito pa rin siya! talaga. Ako yung nabanggit ko kanina, yung sa sign po. Kasi parang dun po sila nagsama-sama and dun ko po talaga nagets yung pinaka-plot nung film ko nila. Sa akin, insights ko dun sa napanood ko. Maganda siya na parang matitril ka kung sa trailer pa lang, mapapaisip ka, ano meron dun sa movie na yon na magkakaroon ka ng clueless, na parang, ano meron sa movie nito na you should watch talaga ng Ang Tahimik ng Ama. Speak up. I think ang ganda ng film kasi yung pagputal po ng dila. Nagsisignify siya sa yun nga sinabog po ni Paul, like speak up. Relate siya ngayon sa natin sa Philippines, the state of the Philippines right now, which silence kills democracy po. Ayun But the po. press freedom speaks. Yes. Mensahe po na pinakatumatak sa akin is even yung family hindi nagkakaroon ng pagkabuklod-buklod. Merong kwento na hindi sa lahat ng pamilya laging masaya. May mga pamilya din na may sakripisyong pinagdadaanan, may mga problema at saka mga hindi alam ng iba na pinagdadaanan nila. I hope I get this right, pero napansin ko kasi sa parang theme ng movie, it's kind of set in a old place, kumbaga, and I hope nagets din namin na merong mga perception yung mga tao when it comes to adoption na medyo dark siya to be perceived. Kaya yung part na kinakahiya siya, yung pinutol yung dila niya, parang, again, there's, parang dun naging malinaw sa amin na, okay, so parang nagiging tabu yung usapan ng adoption, tama ba? So, ayun, yun yung... Ay nga, yung religion, hypocrisy. Hypocrisy. Ayan, siguro kasi since, not all religion is may mga ganong eksena.
Siguro yung malalas lang natin is be aware sa mga pinapaniwalaan natin. Kasi the more na naniniwala tayo, the more na nabibilog yung ulo natin. Tahimik ang ama namin. Tahimik ang ama namin. Tahimik ang ama namin. Tahimik ang ama namin. Tahimik ang ama namin.